Sa pagpapatuloy, ay dumiretso na ang pang-10 elder sa Great Formation para siguraduhin ang mga sinabi ni Tanyon, subalit pagkadating niya pa lang ay nagsara na agad ang formation at di kalaunan ay naglaho na din ito. Kaya naman nakaramdam na ito ng labis na pagkalumo, dahil nasigurado na niya mismo na hindi nagsisinungaling ang ating bida at pinatay talaga nito ang kanyang anak na si Lurulong. Maging ang mga elder ay labis na ikinagulat ito, at sinasabi ng isa na mukhang 800 lang talaga na disciple ang nagawang makaligtas sa misyon na ginawa nila sa Secret Realm, dagdag pa ng isa na si Merong Kun, Ling Hu Changkong at si Lurulong ay talagang mga wala na, kaya sigurado na magiging big deal ito. At kahit ang Great Elder ay ikinagulat din ito, at sa isip-isip niya na ang mga tao na may malaking galit kay Tanyon ay mga namatay na, at ang mga tao naman na nakapaligid dito ay mga nabuhay, kaya sigurado siya na magiging malaking gulo ito. Sa kabilang banda, habang nalulugmok pa din ang pang-10 elder ay sarkastiko pa ito na sinabihan ng ating bida na kung hindi pa din ba ito naniniwala sa mga sinabi niya. Hindi naman na nakapagtimpi ang pang-10 elder sa mga kapahangasan na ginagawa sa kanya ng ating bida, kaya naman nilingon niya na ito habang nanlilisik na ang kanyang mga mata at nagpapakawala ng malakas na aura, habang seryoso niyang sinasabi kay Tanyon na alam naman nito na si Lurulong lang ang kaisa-isa niya na kamag-anak, at ito na lang ang natitira niyang pag-asa para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, ngunit nangahas pa din ito na patayin ito. Nag-alala naman si Xiongwu sa ating bida, kaya naman sinabi niya sa pang-10 elder na si Lurulong ay pumatay ng mga inosenteng tao para lang ma-cultivate nito ang demonic power nito, at nakita niya ito mismo ng kanyang 2 mata. Maging si Mumeng ay hindi na din nagawang manahimik, at seryosong sinabi niya na si Lurulong ay karapat-dapat lang na mamatay, dahil kung hindi sa tulong ni Tanyon ay siguradong mas marami pang disciple ang mapapatay nito, kaya ang ginawa lang ni Tanyon ay alisin ang demonyo sa kanilang sect. At maging ang maraming disciple na ito ay sinasangayunan ang mga sinabi ni Mumeng, at sinasabi nila na nakita din nila na pinapatay ni Lurulong ang makikita nito na kapwa niya disciple at sa kabutihang palad ay medyo malayo sila dito kaya nagawa nila na makatakas, kaya ang pagpatay ni Tanyon dito ay mas nakabuti pa sa kanilang lahat. Ngunit pasigaw naman sila na pinatahimik ng pang-10 elder, at pag-alit na sinasabi nito na ano ang karapatan ng mga ito na magsalita tungkol sa kanyang anak. At kasunod nun ay binaling na ulit nito ang masama niyang tingin sa ating bida, habang sinasabi niya na ang anak niya ay gusto na patayin ito, kaya dapat ay maging karangalan pa nga ito kay Tanyon, at kasabay nun ay ang pagpapakawala nito ng napakalakas na aura. Nalabis ikinatakot ng mga disciple na ito, at sinasabi nila na masama ito dahil ang pang-10 elder ay sobra na ngayong nagalit, kaya dapat na sila na umalis agad, habang ang isa naman ay takot na at sinabi niya na kakilakilabot ang nilalabas na aura nito. Sa kabilang banda, ay pinatigil naman ng Great Elder ang binabalak na gawin ng hangal na Elder, at pag-alit niyang sinabi dito na kung nababaliw na ba ito dahil ayon sa rules ng kanilang sect ay pinagbabawal ang isang pagpatay sa mga kapwa-disciple, kaya ang ginawang pagpatay ni Tanyon kay Lurulong ay karapat-dapat lang. Hindi naman ito inintindi ng pang-10 elder, bagkus ay minura niya pa ang rules na pinagmamalaki ng Great Elder, at pag-alit niyang sinabi na wala siyang pakialam dito dahil kahit sino man ang pumatay sa kanyang anak ay pagbabayarin niya ito ng malaki. At pagkatapos niya sabihin ang matinding salita na yon, ay nilingon na niya ulit ang ating bida habang binabanggit niya ang pangalan nito. At kasunod nun ay agad-agad niya ito na inatake, habang sinasabi niya na dapat na ito na mamatay. Subalit sa hindi inaasahan ay biglang sumulpot ang Great Elder sa harap ni Tanyon habang minumura ang hangal na Elder, at sabay na sinangga niya ang atake nito na gamit din ang kanyang kamao, na nagdulot ng pagkalat ng naglalakasang enerhiya nila. Nilapitan naman ni Mumeng ang ating bida at tinanong niya ito kung gusto ba nito na iwasan muna ang gulo na ito, at sinabi niya na alam niya na talagang malakas ito ngunit isa pa lang ito ngayon na Fittest Soul Realm, habang ang pang-10 Elder naman at ang Great Elder ay parehong nasa 9th level of the Fittest Soul Realm. Dagdag niya pa na kung ang pang-10 elder ay desidido talaga na patayin si Tanyon ay hindi ito kakayanin ng Great Elder na pigilan ng matagal. Hindi naman ito sinang-ayunan ng ating bida at seryoso niya pang sinabi kay Mumeng na ang hangal na elder na ito ay hindi siya magagawang mapatay. Samantala, ay sabay na nagtalsikan ang 2 elder na ito sa kanilang naging salpukan, sa kadahilanang pareho lang ang cultivation level ng mga ito,
kaya naman walang makalamang sa dalawa sa kanilang ginagawang paglalaban. Subalit hindi naman nagkaroon ng kahit maliit na pinsala ang isa sa kanila, at nakatayo pa din sila kahit malakas ang naging pagtilapon nila. At kasabay nun ay pag-alit na sinabi ng Great Elder dito, na bilang Great Elder ay hindi niya hahayaan na papatayin nito ang isang disciple ng kanilang sect. Hindi naman ito inintindi ng hangal na Elder, bagkus ay sinabi pa nito sa Great Elder na pinilit siya nito para gawin ito, at sabay na pumustura at ginamit na ang kanyang teknik na tinatawag niyang Burning Blood Method, kung saan naglabas ito ng kakilakilabot na aura at naglabasan ng malakas na enerhiya sa kanyang magkabilang kamay. At nang makita ito ng mga disciple ay nakaramdam ito ng labis-labis na takot, at sinasabi nila na ang teknik na ito ay life-threatening tricks kung saan mapipinsala nito ang taong gumamit nito ng 800 beses, habang ang tatamaan naman nito ay 1,000 beses na mapipinsala nito. Dagdag pa ng isa na ang aura ng pang-10 elder ay malapit na din sa peak ng soul realm. Sa kabilang banda, ay nagsaad na ang Great Elder sa mga kapwa niya mga elder na kung ano pa ba ang mga tinutunga-tungangan ng mga ito, at sinabi niya na magmadali nang lumapit ang mga ito sa kanya at tulungan siya na pigilan ang pang-10 elder. Subalit hindi naman nakasagot ang mga gunggong na elder, sa kadahilan ng bahagya ding natatakot ang mga ito sa teknik na ginamit ng pang-10 elder. Nagsaad naman ang hangal na ito at pinarinig niya ito sa lahat, na papatayin niya si Tanyun ngayon din mismong araw na ito, at papatayin niya din ng walang awa ang lahat ng mangangahas na pigilan siya. Kaya naman mas lalong nangamba ang mga gunggong na ito, at sinasabi nila na wala na talaga ito sa kanyang tamang pag-iisip, kaya isang katangahan ang tangkain na pigilan ito ngayon. Nasabi naman ng isa na ang blood burning method ay hindi gaanong tumatagal, kaya pagkatapos na mawala ang teknik nito ay dapat na nila napatayin ito. Dagdag pa ng isa na si Tanyun ay isa lang naman na ordinaryong disciple, kaya hayaan na lang nila ito na mamatay at huwag ng pag-aksayahan pa ng oras na protektahan. Labis naman na nagalit ang Great Elder sa mga sinasabi ng mga gunggong, at sinabi niya sa mga ito na paano nila ito na nasasabi bilang isang elder ng kanilang sect. Tumawa naman ng malakas ang pang-10 elder sa mga narinig niyang sinabi ng mga kapwa niya mga hangal na elder, kaya naman mayabang na sinabi nito sa Great Elder na hindi nito siya makakayang pigilan ng nag-iisa, kaya umalis na lang ito sa kanyang harapan, at kasabay nun ay ginamit na nito ang kanyang teknik, at naghahanda na para atakihin na ang ating bida. Subalit mabilis ito na pinatay ng ating bida, ang kaso nga lang ay hindi na ito ipinakita ng author ng manhwa na ito. At mukhang may ginawang twist story ang author para hindi na ipakita ito ang kaganapan na ito kaya sana ay makita natin ito sa mga susunod na kabanata. Sa kabilang banda ay nilipat na lang agad ang eksena sa mga disciple na ito na labis na nagulat ng mabilis na patayin ni Tanyun ang hangal na elder, at sinasabi nila na kung paano naging posible na nagawa talaga ito na mapatay ng ating bida. Dagdag pa ng isa na kahit pa ginamit na ng pang-10 elder ang pagpapalabas ng kanyang kapangyarihan na nasa peak na ng 5th soul realm, ay wala pa din itong nagawa para bahagyaman lang na mapinsala si Tanyun. Kaya naman napapatanong na lang sila na kahit ba ang mga elder ay walang kakayahan na tapatan ang totoong lakas ni Tanyun. Kung nakarating ka na sa part na ito, ay sigurado akong nagustuhan mo ang ating kwento, nagsisimula pa lang ang ating YouTube channel, kaya naman hinihiling ko sa iyo na huwag mag-skip ng ads dahil malaking tulong na ito sa ating channel. At kung gusto mo naman magbigay ng malalim na suporta ay i-click mo lang ang super thanks dyan sa ibaba, para ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga Emperor. Maging ang Great Elder ay labis-labis din ito na ikinagulat, at sa isip-isip niya na bago pa si Tanyun pumasok sa Secret Realm ay naramdaman na niya ang kakaiba dito. Dagdag niya pa habang nakatingin ito sa ating bida na parang isang Diyos ito sa kanyang paningin, na ngayong nakita niya na ang combat power nito ay ganap na nalampasan na nito ang kanyang mga kaalaman. At kasabay nun ay tinawag niya si Mumeng at Xiongwu, at sinabi niya na pinatay ni Tanyun ang pang-10 elder ng ganun-ganun lang kadali, at sabay na tinanong niya ito kung ano na ba ang level ng realm nito ngayon. Sa tanong naman ng Great Elder ay agad naman ito na sinagot ni Xiongwu, na ang pang-10 elder ay parang wala lang kung ikukumpara sa ating bida. Dagdag niya pa na si Tanyun ay pumatay na ng mas marami pang demonyong tao, at magsasalita pa sana ito ngunit mabilis na tinakpan ni Mumeng ang bunganga nito habang tinitignan niya ito ng masama. At sabay na kinakabahan na sinabi niya sa Great Elder na si Xiongwu ay nagsasalita lang ng mga walang kabuluhan,
Dagdag niya pa na sa tanong naman nito ay wala silang alam dito, at siguro ay nasa mga 5th level of Fittest Realm ito, at sa isip-isip niya naman na si Tan Yun ay napakaraming sekreto, at kung malalaman ito ng iba ay hindi niya alam kung magdudulot ba ito ng malaking gulo. At sabay niya na sinermunan si Xiongwu na kung gusto ba nito na ihayag ang lahat ng sekreto ng ating bida, kaya naman napagtanto na ni Xiongwu na nakagawa siya ng malaking pagkakamali, habang ang Great Elder naman ay bahagyang natatawa sa narinig niyang level ni Tan Yun. Bigla naman ito na naging seryoso at sa loob-loob niya na ang ating bida ay siguradong hindi lang talaga basta-basta, at ngayon na hindi pa ito nakakagawa ng pangalan sa buong Lower Realm ay tutulungan niya ito. At kung makikilala ito sa hinaharap ay siguradong makikinabang din siya dito. At kasunod nun ay inihayag niya sa lahat na ang pang-10 elder ay kumilos ng padalos-dalos at nilabag ang rules ng kanilang sect, kaya karapat-dapat lang ang pagpatay dito ni Tan Yun at wala itong magiging responsibilidad dito. At pasigaw niyang sinabi sa lahat ng disciple na nandito na wala din silang mga karapatan na i-criticize si Tan Yun ng patago, at tinanong niya ang mga ito kung naiintindihan ba nila ang kanyang mga sinabi, na agad naman na sinang-ayunan ng mga disciple na ito. At nang makita ito ng ating bida ay sa isip-isip niya na ang Great Elder ay talagang tinutulungan siya na malutas ang ginawa niyang pagpatay sa hangal, dagdag niya pa na mukhang nakita nito ang kanyang potensyal at gusto na maging malapit sa kanya. Bahagya namang nagulat si Tan Yun nang tawagin siya nito at naglakad patungo sa kanya, at nang makalapit na nga ito ay nakangiti nito na sinabi na magpahinga na ito ng pansamantala. Dahil malapit na ang pagpunta dito ng Chief Elder ng Inner Sect para pumili ng kanilang magiging disciple, dagdag niya pa na naniniwala siya na biyaya si Tan Yun ng kalangitan na labis na pinapahalagahan ng kalangitan. Masaya naman na tumugon dito ang ating bida na sana nga ay totoo ito, subalit sa isip-isip niya na nag-aalala siya na madismaya niya ito sa mga susunod na sandali, dahil ang kanyang Hongmeng Fetal Soul ay lubos na espesyal kaya sigurado siya na ang detection method ng mundo ay mahihirapan na makita ito. Sa kabilang banda naman, ay sobrang nag-aalala ang mga disciple na ito, sa pagsasabi nila na si Ling Hu Changkong ay namatay sa Secret Realm kaya sigurado na ang grandfather nito na Great Elder ng Sacred Soul Lineage ay agad na pupunta dito. Dagdag pa nila na mahal nito ang kanyang apo na si Ling Hu Changkong, kaya naman labis na sila na nag-aalala kung paano nila ito maipapaliwanag dito. Sinabi naman ng isa na wala siyang maisip na paraan ng pagpapaliwanag dito, dahil siguradong kahit anong pagpapaliwanag ang gawin nila dito ay mawawalan lang ito ng silbi dahil panigurado na labis pa din ito na magagalit sa pagkamatay ng kanyang apo. At nang marinig ito ng Great Elder ay napabuntong hininga na lang ito habang naglalabasa na ang mga pawis nito sa muka. At sa isip-isip niya na si Ling Hu Kanghi ay sobrang mainitin ng ulo at hindi madali na makipag-usap ng maayos dito. Kaya naman agad niya na tinanong si Xiongwu at Mumeng kung may narinig ba itong balita tungkol sa pagkamatay ni Ling Hu Changkong sa Secret Realm. Kinakabahan naman na tumugon si Xiongwu na wala siyang nalalaman dito, at sa loob-loob niya na si Merong Kun ay namatay sa mga kamay ng ating bida, at siguro naman ay walang kinalaman si Tan Yun sa pagkamatay ni Ling Hu Changkong. Maging si Mumeng ay kinakabahan din na tumugon na wala siyang alam dito, at sa isip-isip niya na bago ito pumasok sa Secret Realm ay nag-alok ito ng gantimpala sa tao na makakapatay kay Tan Yun, ngunit siguro naman ay wala itong kinalaman sa pagkamatay nito. Sa kabilang banda naman ay nagsaad ang ating bida sa Great Elder na hindi na nito kailangan na magtanong pa, at walang kahit anong alinlangan na inihayag na siya mismo ang pumatay kay Ling Hu Changkong at maging kay Merong Kun. At sa isip-isip ng ating bida na meron siyang alitan kay Ling Hu Changkong at Merong Kun, at kung patuloy na magtatanong ang Great Elder ay malalaman din ito ang totoo kaya mas mabuti pa na siya na mismo ang magsabi ng katotohanan. At nang marinig ito ng Great Elder ay matinding pagkagulat ang naramdaman nito, maging si Xiongwu at Mumeng ay ganun din ang naramdaman dahil inaasahan nila na walang kinalaman si Tan Yun sa dalawang ito. Kahit ang mga disciple na nakarinig ay sobra din na nagulat dito, kaya naman napasabi na lang sila na kung nababaliw na ba ang ating bida dahil nang ahas ito na patayin si Ling Hu Changkong at Merong Kun, nasabi naman ng isa na okay lang naman na patayin niya ang mga ito ngunit bakit naglakas loob pa ito na sabihin ito sa lahat. Sa isip-isip naman ng Great Elder na ang pagpatay nito sa dalawa ay ang pag-offend na nito sa two major power, at kung ipagpapatuloy niya pa ang pakikipagkaibigan dito ay siguradong makakriticize din siya. Sa kabilang banda naman ay may isang tao ang mabilis na patungo sa kinaroroonan nila,
Habang tumatawa ito ng malakas at sinasabi niya na ang misteryo sa Meteor George Valley ay sa wakas natapos na rin, kasabay nun ay ang malakas na pagbaba nito na nagdulot ng pagbulusok ng malakas na enerhiya, at ito pala ay ang tao na labis na ipinag-aalala nila at walang iba kundi si Ling Hukang-hee, at masaya nitong hinahanap at pinapalapit sa kanya ang kanyang grandson na si Ling Hu Changkung. Nanlaki naman ang mga mata ng Great Elder sa matinding pagkagulat dahil sa mabilis na pagpunta dito ni Ling Hukang-hee, maging ang mga disciple na ito ay ikinagulat din ng mabilis na pagdating nito, at sinasabi nila na pag nalaman ni Ling Hukang-hee na namatay na ang kanyang apo at si Tan Yun mismo ang pumatay dito ay siguradong papatayin niya agad ito ngayon din mismo. Habang si Xiongwo at Mumeng naman ay labis na nag-aalala sa pagdating nito, at kinakabahan na sinabi ni Mumeng kay Tan Yun na hindi katulad ng pang-10 elder si Ling Hukang-hee dahil ito ang Great Elder ng Inner Sect at sobrang malakas pa ito, kaya mas makabubuti kung iiwasan na lang muna ng ating bida ang tao na ito. Sinang-ayunan din naman ito ni Xiongwo at sinabi niya na hindi pa sapat ang lakas ni Tan Yun para malabanan ito ngayon. Subalit hindi naman ito sinangayunan ni Tan Yun at sinabi niya na pinatay niya si Ling Hu Changkung sa loob ng secret place na alinsunod sa kanilang sect, at mayabang na sinabi na kaya si Ling Hukang-hee ay walang maaring gawin na kahit ano sa kanya. Dagdag niya pa na kung magtatangka man talaga ito na atakihin siya sa harap ng lahat ng nandito ay siya lang din ang nag-iisang mapapahamak. Sa kabilang banda naman ay napansin na ni Ling Hukang-hee na nagbubulungan ang lahat ng nasa paligid niya, kaya naman tinanong niya na ang mga disciple kung bakit nag-uusap ang mga ito ng patago. Subalit hindi niya na ito binigyan pa ng pansin at sa halip ay tinanong niya na lang ang mga ito kung nasaan ang kanyang apo na si Ling Hu Changkung. Nagbigay galang naman ang Great Elder dito at hindi agad diniretso ang pagsabi sa pagkamatay ng apo nito, bagkus ay nagsaad siya dito na ang lahat ng disciple na nandito ay ang mga nagawang makabalik mula sa Secret Realm, at ang mga disciple na hindi nagawang makabalik ay nag-aalala siya na baka mga namatay na ito. Nabigla naman si Ling Hukang-hee nang marinig niya ito dahil hindi pa din nagpapakita sa kanya ang kanyang apo kahit ilang beses niya na ito na tinatawag, kaya naman agad niya na tinanong ang Great Elder na kung ano naman ang balita sa kanyang apo. Nagsaad naman muna ng paghingi ng tawad dito ang Great Elder at kinakabahan na tumugon dito na si Ling Hu Changkung ay mukhang namatay din sa loob ng Secret Realm ng Meteor George Valley. At nang marinig ito ni Ling Hukang-hee ay labis ito na nanlumo dahilan ng ilang sandaling pagkatulala nito. At maya-maya lang ay napagtanto niya na ang matinding revelasyon na sinabi ng Great Elder, kaya naman nanginginig na sinabi nito na kung paano ito naging posible, dahil ang kanyang apo ay isang talentado at ito din ay ang nag-iisang pag-asa ng kanilang Ling Hu family sa hinaharap. At kasunod nun ay nagpakawala ito ng napakalakas na sigaw na paulit-ulit na tinatanong na kung paanong nangyaring namatay ito, at makikita kung gaano talaga ito kalakas dahil sa isang hamak na pagsigaw lang ay nagdulot na ito ng malakas na pressure dahilan ng pagbulusok ng alikabok sa kanyang kinatatayuan. Dito na muna matatapos ang ating episode, at kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell, para updated ka sa pag-upload natin everyday. Maraming salamat mga Emperor!